pakinggan niyo ho mga kababayan, mismong mga kasamahan niya doon sa Kongreso, sinabi, no, ibinubuko yung pakay niya. Ba, nakakuha ng konting atensyon. House Speaker na ho talaga. Baka magalit sa iyo si Pulong diyan, uunahan mo pa. 'Di ba? Sabi ni Sir Jose Rosal, tamang pusa 'yan. Meow 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 meow. Biglang kumakanta nga sa Congress to. Oh, pakinggan na ho natin mga bossing. Majority Leader. Ayan. Ang ginawa nga daw ho, mga kababayan, nitong si Congressman Meow Meow, pumunta daw ho doon sa loob ng majority, mga bossing. Oh. Kwento ko lang sa inyo, dalawa pang bagay. Kanina, tanghali, pumasok siya sa opisina ng Majority Leader. Pumasok sa opisina ng Majority Leader. Sino ba yan? Si Congressman Sandro Marcos, di ba? Mga bossing, kung di ako nagkakamali. Sige po, banat, sir. Sinara niya yung pintuan, tapos sabi niya, mala FPJ yata to. Sinara niya yung pintuan. Tapos, ano sabi, sir? Everybody sit down. Iba din ang tama, ano? Biruin mo, nasa minority siya. Tapos, pumasok siya doon sa opisina ng majority. Bukas ang pinto. Pagbukas, sabay sara ng pinto. Everybody sit down. Siyempre, magugulat ka nga naman. Aba, hindi naman kasama to sa sa majority block Ano ginagawa nito dito? Pero sabi nga ho, bilang marespeto at nasa tamang pag-iisip, yung majority leader, mga bossing, kumbaga, sige, hayaan mo lang. Tingnan natin kung ano ang sasabihin. Di ba? Tuloy. No? I want to tell you about my plans for what to do with Congress. Aba, iba, no? Dahil nga po doon sa, ayun na, pabagsakin natin, pababain natin, si Romualdez. Kaya pala ho, may sinasabi, mga bossing, na investigahan si Martin Romualdez. Kahit naman ho, wala namang maipakita kung ano man yung iimbestigahan kay Martin Romualdez. May plano pala. Ipapakinig po doon sa mga congressman kung ano ang plano niya para sa Kongreso daw. Sige nga po, ano po ba ang plano sa Congress? Sabi niya, I am running for speaker. Magagalit sa iyo niya si Pulong Duterte. Kung si Pulong, yun Duterte na yun. Tingnan mo, ilan ang nakuha ni Martin Romualdez sa pagiging speaker niya para maibalik siya sa pagiging speaker. 291. Out of, kung hindi ako nagkakamali, 330 na mga congressman. Ano pa matitira sa iyo? 41? 39? Di po ba, mga kababayan? May planong maging speaker. Kaya pala, nung nakakuha ng tiyempo para pag-usapan, ayun, sinamantala, mayat maya, nagpo-post sa social media, mayat maya, meow, 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 meow. Di po ba? Kala ko aso Aw, 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 aw Sabi niya, no? Tapos lumapit siya sabi niya, ikaw, sabi niya, if you will join me, I will make you deputy speaker. Ganun naman. Meron agad, siguro kung sino lang ang nadatnan nun. Ikaw, join ka sa akin, deputy speaker ka. Ikaw, parang ganun lang mga kababayan. Siyempre kapag ka nag-appoint ka ng mga ganyan, pinag-iisipang maigi. Ito bang tao na to ay tutugma, akma ba ito doon sa ibibigay kong posisyon para sa kanya o yung pag-a-appointan ko para sa kanya? Ganun huy. Di ba, Ma'am Josepa Oliva Lopez? Sabi ni Ma'am Brenda Barton, sino siya? Si Kiko Barsaga daw ho. Mga salita-salita niya. So, siyempre nagulat lahat doon, Kung hindi ka ba naman mesaltek sa ulo Unang-una ho, mga kababayan, di ba? Kung nandun ka sa kabilang bloke, nasa kabilang block ka, yung pagpasok mo pa lang sa opisina, pambabastos na ho yun, mga bossing, doon sa salungat na bloke mo. Di po ba? Mabuti po si Congressman Sandro Marcos, mga bossing, walang tama sa ulo na kagaya nitong mga ito.
Wala naman nag-react masyado. Si Majority Leader, siyempre, was the gentleman that he is, pinabayaan lang siya. Biruin mo, ano? Kapwa mo. Kumbaga, ano sila parang halos pareha sila ng edad Biruin mo, no? Nandun lang si Sandro Marcos, yung majority floor leader, nakatingin lang sa'yo habang ikaw, kakingkuyan yung ginagawa mo, kabasdosan yung ginagawa mo. Ay, nakakahiya yun. And then, sabi niya, well, you know, why are you here? Ginaganyan siya. No? So anyway, nagkaroon sila ng mga insidente doon. Hindi umalis. Siyempre, hindi naman pinapaalis dahil mabait yung mga na-adapt na niya doon. Nire-respeto, ano? So walang nangyari. And then lumabas siya. No? And then, but I think, dito, kung kagagaling ko lang sa session ko, sa plenary, umiikot siya ngayon, is campaigning to nangangampanya. Alam ko ba, eto pala talaga ang gustong maging House Speaker. Sasabihin ni Sara Duterte, nako, baka hindi mo kayanin. Si Kuya Pulong muna. Si Kuya Pulong muna. Sabi ni Sir Egay Santos, may something. Sabi ni Elaine Navarro, may something. Speaker. And sinasabi niya, he is going down to declare all seats vacant. Mga ganyan. Kung anong sinasabi. Meron ng mga plano mga kababayan, ha? Sabi niya na, for us who are there, na, I mean, di gawin mo yung gagawin mo, pero, parang wala sa lugar, parang hindi dapat actions ng mga congressman na maayos ito. Correct. Kaya, ayan, mukhang masasampahan. Marereklano po, mga bossing. Diba? Sabi nga niya, mukhang mauuna pa ako makulong kesa daw dun kay House Speaker. Baka nga. Kasi kung magsasalita ka nung mga ganyan, tapos walang katibayan yung mga sasabihin niya, baka nga mauna siya kay House Speaker. Di ba, sabi, Sir Junior Constantino Domingo, shout out po sa inyo. Ba't ganun nga yung mga DDS? Minsan napapansin ko, yung Vice Presidente kung ano-ano sinasabi. Kesyo daw puputol ng ulo. Kesyo daw huhukay ng bangkay. Kayong mga DDS, pa-check up kaya kayong paminsan? Pa-check up kayo paminsan. Baka mamaya talagang malala na yung sitwasyon mo. Kundi mga So, ayoko nang ituloy, no? Walang nakarinig nung sinabi ko. Para lang kayong may mga saltek. Utak, kriminal at sapak sa ulo, sabi ni Ma'am Neng Gigi. Sabi ni Forever Marcos, Ading Mark, pabati naman ako ng birthday ko ngayon. Hindi nyo naman po linagay ang inyong pangalan dyan. Paano ko po naman kayo babatiin? Si Forever Marcos, yan. Yung babatiin natin, si Pangulong Bongbong Marcos. Di ba?